Isang mapagpalang gabi po sa ating mga nanonood, nakikinig po sa ating 8 p.m. CLF Daily Devotion. Ako po muli, si Marge, na makikibahagi po sa ating gawain. And ang tema po natin ay ang The Power of Unity in Prayer. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang aming tagapagligtas, ang aming healer, ang aming dakilang Ama. Lord, salamat po sa aming buhay. Salamat, Lord, sa mga oras na ito na malaya po kami, Panginoon, na nakakapag-share, nakakapagbahagi ng iyong salita. Malaya kami, Panginoon, na nakakapagpuri sa iyo. Salamat, Lord, sa opportunity na ito na muli kami ay magsama-samang mag-aaral po ng salita mo. Panginoon, ikaw po ang manguna sa mga oras mong ito, ang iyong karunungan, ang iyong kabanalan, ang kadakilaan, Panginoon, ng mga ibabaw. Ikaw, Panginoon, ang maglagay ng mga salita sa aking bibig, sa mga panalangin, Panginoon. At ikaw lamang po ang may taas sa gawain ito. Salihan niyo, Lord, ang panalangin nito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po natin para sa gabing ito ay patungkol po sa 2 Chronicles 7:14. Sa English, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Sa Tagalog, at ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking mukha at talikdan ang kanilang masasamang lakad, ay aking titinggin mula sa langit at aking ipatatawad ang kanilang kasalanan at aking pagagalingin ang kanilang lupain. So, dito po sa napakarami pong mahahalagang detalye ng verse po na ito sa 2 Chronicles. So, sa maiksing summary lamang po, ang 2 Chronicles po ay patungkol sa mga sa spiritual choices po ng mga leaders ng Judah noong panahon na yon. At kung paano yung choices ng mga leaders na yun, shape po yung destiny at yung relationship ni God at ng mga tao. So, nung panahon po na yon, si Solomon po ay naging hari at nagtayo po siya ng templo sa Jerusalem at dinedicate niya po yung templo na yon sa Diyos. At hiniling po ni Solomon na pakinggan ang mga panalangin na gagawin sa templo pong iyon. So, dito po, atin pong pagnilay-nilayan yung bawat salita sa verse pong ito. So, ang Panginoon po, nagbigay po siya ng malinaw na instruction or invitation. Sinasabi niya po dito, come back to Him with a humble heart. Yun po yung unang statement po dun eh. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. So, yun po yung unang-una. Yung unang-unang step na sinasabi niya is magpakumbaba. Hindi po siya nag-ask ng perfection o na dapat ikaw ay matuwid na o ang mga tao ay maging matuwid na. Ang sinasabi po niya ay magpakumbaba. Ano po ba ang pagpapakumbaba? Ito po yung pagbababa ng ating sarili, which is napakahirap po niyang gawin, no? Lalo na po kung tayo po ay nasa maayos na sitwasyon, kung tayo po ay malakas, diba? Napakahirap po na ibaba mo yung pride mo at tanggapin na hindi ko kaya, tanggapin na ako ay may limitasyon at ako ay may
may kakulangan at hindi ko kaya. Diba po? Kasi po, ang kalaban po natin dyan ay yung pride. So, yun po yung unang sinabi doon na pagpapakumbaba. Mahirap po siya, lalo na kung tayo po ay sanay na umaasa sa ating sarili. Tayo po ay self-reliant. Tayo po ay maayos. Walang problema, walang karamdaman, diba? Pero kapag tayo po ay dumating sa panahon na naunawaan natin na tayo pala ay mga taong may limitasyon at kung ano man po ang meron tayo ay ay temporary lamang. Doon po mas madali diba, na mag-humble, na magpakumbaba at tanggapin na oops, ako ay may limitasyon. Ako ay hindi Diyos. Hindi ko hawak ang mga bagay-bagay. Diba? So, yun po yung unang malinaw na instruction ng Panginoon. Humble yourself. Sumunod po na instruction niya ay manalangin. So, kasabay po ng humble yourself ay ang pananalangin. So, dito po, lalapit po natin ang ating sarili. So, magitan ng panalangin. Kinoconnect po natin ang ating mga sarili sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dito po, ang ating espiritu ay nakikipag-usap sa Panginoon. Dito po, sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay nagko-connect sa Panginoon through prayers. Isa pa pong sinabi niya is, hanapin ang aking mukha. So, ano po ba ibig sabihin hanapin ang aking mukha? Ito po yung kilalanin siya, bigyan ng oras ang Panginoon. Seek His presence. Hanapin ang kanyang presensya at alamin at gustuhin ang kalooban ng Panginoon. So, yun po yung hanapin ng aking mukha. So, dito po hindi lang yung blessing na makukuha natin sa Panginoon, yung hinahanap natin, pero yung makilala talaga natin siya. Sino ba ang ating Diyos? Ano ba ang gusto niya? Ano ba yung ayaw niya? Paano natin mamingit ang Panginoon? Paano mamingit ang ating espiritu ang Panginoon? So, yun po yung parang konteksto ng hanapin ng aking mukha. At yung pang-apat po na sinabi doon ay talikuran ang mga kasalanan. Turn from sin. O yung sinasabi natin na repentance. So, ano po ba yung repentance na yun? Or turning away from sin? So, ito pong repentance ay nag-start po siya sa change of mind. So, unang magbabago po sa atin ay ating isipan. Hindi po siya kaagad action. Isipan po siya. Ibig sabihin, kung paano natin tinitingnan ang isang bagay, sa verse po na ito, yung kasalanan, nagbabago na po yung isip natin sa kanya. Tinitingnan na po natin siya sa paraan kung paano ito tinitingnan ng Panginoon. So, kung dati sa atin, okay lang sa atin na gumawa ng kasalanan, kasi pwede natin sabihin, ginagawa naman ng ibang tao, norm na siya, normal na siya. Ngayon po, tinitingnan na natin siya kung paano siya tinitingnan ng Panginoon, na alam natin na hindi ito ang disenyo ng Panginoon, hindi ito ang kalooban ng Panginoon, hindi ito ang gusto niya para sa mga anak niya. So, gano'n na po natin siya nakikita. And dahil po doon, nagkakaroon po tayo ng sorrow, godly sorrow, yung kalungkutan ba sa puso natin, na hindi natin to gusto. We don't want this, sabagat hindi ito ang gusto ng Panginoon. Hindi dahil hindi natin to gusto, dahil hindi ito gusto ng Panginoon. Diba? So, nagbago na po yung tingin natin sa Kanya. Kasi, we look at it on how God will feel about it, on how God will see that sin. So, and after that change of mind, doon na po magkakaroon ng transformation or yung change in action. So, dito po, unti-unti po siya, nagbabago na yung ating mga gawi. Sapagkat iba na yung pagtingin natin
Iba na yung pagtingin natin sa kasalanan. So, dito po napakagandang, may mga halimbawa po tayo nito. Meron pong mga tao, especially sa Biblia, yung mga characters po doon na ang kanilang transformation, ang kanilang repentance is 180 degrees. Parang from negative to zero, from 0 to 100. So, ganun po siya. Ganun po yung pag-turn. Pag-turn talaga. Yung repentance po na yun. So, example po, si David. Di po, nung kinall po siya ng isang propeta sa kanyang kasalanan, si David po, right there and there, inamin niya po ang kanyang kasalanan at bumalik siya sa Panginoon. Diba po? Tapos yung magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus, yung bago po siya mawala ng buhay, siya po ay humingi ng tawad sa Panginoon sa kanyang mga kasalanan, inamin niya ang kanyang pagkakasala at humingi siya ng awa kay Jesus. So, di ba, yung po yun in an instant, yung repentance po nila sa isang iglap, nagbago po. Nagbago po sila kagad ng isipan. At makita mo po yung action nila, yung pag-transform nila. Nakita po agad yung pagbabago doon. So, meron din naman po mga tao sa mga character sa Bible na kung saan gradual po yung kanilang repentance. Example po si Jonah. Diba si Jonah, tumakbo po siya palayo. Sa ilamon po siya ng malaking isda. Tapos doon po siya nanalangin. Diba? So after niya pong maranasan muna yung mga struggle, doon po siya nanalangin. Also si Peter po, diba, 3 beses niyang tinanggi si Jesus. At dumating sa point, umiyak siya ng matindi. Kasi doon niya na-experience yung parang full, complete repentance talaga. And nakita po natin paano po siya binago ng Panginoon at siya po ay naging isang strong leader nung panahon po niya, di ba? So, dito po tinitignan po ng Panginoon yung puso natin. Totoo ba ang ating repentance? Totoo ba ang paglapit natin sa Diyos? And, so, yun, na-mention po natin yung una, yung pagpapakumbaba, pananalangin, paghanap ng mukha ng Diyos or seeking His face, at yung pagtalikod sa kasalanan or turn away from sin. And kasabay po nun, nandoon po yung pangako ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos, di ba, ay aking didinggin mula sa langit at aking ipatatawad ang kanilang kasalanan at aking pagagalingin ang kanilang lupain. Diba? So, ang ganda po nito, no? Imagine mo po, for example, ikaw si Solomon, tapos narinig mo to sa Panginoon. Itong mga salitang ito, di ba? Parang, so, iba, ang sarap sa pakiramdam na mula sa Diyos, narinig mo yung ganitong promises. Our God is a promise keeper. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago, magpakailanman. Ito ay buhay, ito ay totoo, noon, ngayon, at bukas. So, ano man po yung sinabi niya, ginagawa niya. Ano man po yung pinangako niya, tutuparin niya. Yun po yung Panginoon hindi po siya nagbabago, hindi po siya, ang sabi nga po, diba, let your yes be a yes and your no be a no. Kasi ganun po ang Panginoon. Ganun po siya hindi po siya ay matuwid. Siya po ay promise keeper. Diba? So, napakagandang reminder po nito sa atin na kung tayo po ay may pagsunod, tayo po ay may pagpapakumbaba, pananalangin, paghanap sa Panginoon, at pagtalikod sa ating mga kasalanan, yung pangako niya na i-heal niya ang ating bansa, ang ating pamilya,
ang ating mga sarili. Tuparin po yun ng Panginoon. And ito po, magandang reminder po siya, especially po sa nangyayari po sa ating bansa, na our country is so divided, people are so divided. Nakalimutan po natin na sa likod po ng lahat ng mga kaganapan pong ito, meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gaano man natin nakikita ang kaimposible ang mga bagay-bagay, pero sa Diyos, tayo po ilalapit sa Kanya, tayo po ay magpapakumbaba sa Kanya, at sundin po natin kung ano yung gusto niya. Tatalikuran po natin yung mga ayaw ng Panginoon. Hindi po ang Panginoon magdadalawang isip na dinggin ang ating mga panalangin. And ma-apply din po natin to sa ating mga personal na buhay. Kung nararamdaman po natin minsan na parang ang layo po natin sa Panginoon, maaari pong tayo po ay makapag-reflect na maaring meron tayong mga bagay na hindi natin nilalapit, hindi natin sinusurrender sa Panginoon, hindi natin pinagpapakumbaba sa Panginoon, or hindi natin siya hinihingi ng tawad or tinatalikuran. Ito po yung mga bagay na nakakapag-block ng biyaya ng Panginoon sa atin, at yung itong mga bagay na hindi natin masurrender sa Kanya. Yun po. Kaya itong 2 Chronicles verse 7:14, sobrang timely po nito. Especially po yan sa nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. It's a good reminder that we have God. We have the ultimate judge. Ultimate judge sa ating mga tao. We have our God, kung saan ang ating mga buhay ay nagsimula. And we have our God na nangako sa atin at nagbigay sa atin ng mga instructions kung ano yung kailangan natin gawin. At yung promises niya na ating kagalingan at kapatawaran, nagdyan lang po siya at naghihintay. So, ayun po. Salamat po sa inyong pakikinig. Naway meron po tayong naalala or napagnilay-nilayan sa verse pong ito. And bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin at ipanalangin po natin ating bansa at makaganapan po sa mundo. So, Heavenly Father and Lord, we thank you, God, for this time na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, for this reminder na kailangan lamang po namin, Lord, magpakumbaba, manalangin, hanapin ang iyong mukha, at talikuran ang aming mga kasalanan, Panginoon. Ito lamang po pala, Lord, yung mga kailangan gawin para kami po ay iyong patawarin, para kami po ay iyong pagalingin. Salamat, Panginoon, kasi sa mga salita mong ito, Panginoon, pinangahawakan namin to because you are a God who keep your promises. You are a God, Panginoon, na iyong salita hindi nagbabago. Sa mga oras mong ito, Panginoon, inaamin po namin na aming mga kasalanan, Panginoon. Kami po ay nagkulang sa aming mga salita, sa aming mga gawa, Panginoon. We fall short, Panginoon, sa iyong kabanalan. At wala, kahit anuman pong aming gawi, kahit anuman pong aming mabubuting gawa, Panginoon,
ang makakapagligtas sa amin, makakapag-heal sa amin, Panginoon, kundi ang salvation, Panginoon, na kay Jesucristo. At this moment, Panginoon, we ask for forgiveness, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. We ask for forgiveness, Panginoon, sa kasalanan ng aming bansa. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran. Hinihiling namin, Panginoon, na kami po ay muli ninyong tignan, Panginoon. Heal our land, Panginoon. We ask forgiveness, Panginoon, mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakabang Pilipino, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na hindi ka namin inuuna. Sa mga panahon na nakakalimutan ka namin, Lord. Sa mga panahon na kami ay masaya, at hindi namin naaalala na ano man pong meron kami ay galing sa iyo, Lord. We ask for forgiveness, Lord. Na kinalulugdan namin, kinasasiyahan namin, Panginoon, ang mga bagay na ayaw mo. Patawarin mo kami, Panginoon. Help us, Lord, to focus on looking at things the way you look at these things, the way you look at sins, Panginoon. And that is the only time na mararanasan namin, Panginoon, yung full transformation. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa awa mo, sa kaligtasan na binibigay mo, Panginoon. Seal this prayer, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and magandang gabi po muli.